Hi everyone! Welcome again to my channel, and today's video guys ay summer update naman tayo ngayon sa ginawa kong succulents garden dito sa bukid. So ang gagawin ko sana ngayon ay magbubunot ako ng damo dito sa gitna, ayan, dahil nga ang bilis talaga tumubo ng damo. So bago ako magbunot ng damo, i-update ko muna kayo kung ano na yung nangyari dito sa ginawa kong succulents garden. Yan. So, ito nga pala sila ay hindi nagiging rain or shine kasi may plastic sila. So, yung takip hindi ko tinatanggal. Yan. So, ito si raindrops. Maganda yung ano niya, bump niya. Lalo na yung bagong bump niya sa dahon. Maganda. Medyo malaki. Ayan. At lumalaki na rin siya. So, kahit sobrang init, ayan, dahan-dahan siyang lumalaki. Ito naman si Crispit Beauty. Parang nag-stop yung ano niya, paglaki niya. Ayan. So, napaka-soft din ng dahon niya. Tapos, ito namang si ano, mas lalo siyang naging tabingi, si Champagne. So, tabingi na siya dati. Ngayon, nagiging tabingi na talaga siya lalo. Tapos, ito naman si Margaret Drapen ay plano ko to siyang harvestin yung mga babies niya pagdating ng autumn season para mayroon akong mga propagation. Kasi ano, para din siyang si Tito Vance, mabilis din manlagas yung dahon niya. Hindi mo na lang namalayan ng lagas na yung dahon niya. So, para mayroon tayong mga reserba, ayun, i-harvest ko yung mga babies niya. So, ayan, medyo malaki na rin siya dito. Ayan. At meron din ako dito sa gilid. Ayan. Ito siya, mga leaf propagation ko lang siya last year. Ito. Ayan. Yung nanlagas yung mother plant, ayun. Yung mga dahon na natira, ginawa kong leaf propagation. Tapos, ito naman siya, si Chichifukubini. Nabulok nga pala yung ano dito. Yung mother plant niya. Tapos, ito na lang yung natira, yung babies. Ayan. So, mayroon na tayong mga nasirang succulents ngayon. Tapos, ito naman siya, si Frank Reynald. Ang ganda ng kulay niya, nagiging orange. Ayan. So, napaka-soft din ng dahon niya. Yung tip niya, mapula. Ayun. Tapos, ito naman siya, si Hyalina Hybrid. Ayan. So, ito siya yata ang pinakamalaki dito, banda, na Echeveria. At ang ganda ng rosette niya, pantay na pantay. Medyo matigas din yung dahon niya, kahit wala silang dilig. At ito naman siya, si Omoide no Tsuyo. Ayan, malaki na rin siya. Tapos meron tayo ditong si Lime and Cherry. Ayan, parang ano siya. Parang naaalog-alog siya. Ayan, tingnan natin, baka nabulok na yung ano niya. Nabulok na yung stem niya. Ayan, bunutin na lang natin. Tingnan natin. Parang hindi healthy yung kanyang ugat. Ayan, tingnan natin. So, ayan, nabulok na nga siya guys. Ayan, nagkaroon siya ng stem rot sa ilalim. So, tanggalin na lang natin yung nabulok. Ayan, linisin natin. So, pwede pa siyang ma-save. So, ayan. So, ayan. Malinis na. So, kahit hindi mo na siya lagyan ng yung gamot, kung mayroon kayong pang-disinfect na gamot, pwede ninyong isprayhan ng pang-disinfect na gamot. Ayan. So, ilagay natin na lang dito muna. Mamaya, bago ako umuwi, ayan, kunin ko siya dito. Ilagay ko muna siya sa mini greenhouse, sa loob ng mini greenhouse. So, yung baby niya ay okay naman. Ayan. So, dito muna siya. Tapos, ito naman siya si Mibina. Ganun din. Ayan. Naaalog-alog din siya. At, ang ano ng dahon niya, talagang kulang siya sa tubig. So, ayan. Nabulok na nga pala yung niya, ugat niya. So, mayroon na siyang bagong ugat ulit. Tapos, ito naman siya si Porposorum na nangungulubot na rin. Ayan. Medyo mabagal siyang lumaki ngayon. Tapos, eto naman siya, si Momoka. Crested nga pala to siya dati. So, ngayon, nagkaroon na siya ng kanya-kanyang rosette. Ayan. Nawala na yung pagka-crested niya. Tapos, mayroon siyang variegation. Tapos, eto naman siya si Makushiton.
Ayan yung pangalan niya. Nabura na yung pangalan. Ayan, Makushiton. So, medyo ano yung dahon niya. Matigas yung dahon niya. Mas maganda siya dito kaysa nung nasa pot siya nakalagay. Tapos, eto naman siya si avocado cream. So far, okay pa rin siya ngayon dito. Kasi nung nasa pot to siya, ang bagal talaga niyang lumaki. Tapos, lagi siyang nagkakaroon ng mga itim-itim sa dahon. So, dito, meron pa rin siyang itim-itim sa dahon. Pero, hindi nakatulad nung nasa pot pa siya. Yan. Tapos, eto naman siya si Onslow. So, medyo malaki na rin siya. At ang tigas din ng dahon. Kahit wala siyang dilig, ang tigas ng dahon. So, eto, meron na siyang nagmashi dito. Ayan. Nagmashi na yung dahon ni Musan sa baba. Pero okay naman yung ano niya, yung stem niya, hindi naman nabulok. Ito hindi ko alam kung anong pangalan nito. Meron to siyang mga kasamahan nandun sa mini greenhouse. Tapos meron na tayo ditong nasira, ayan, wala nang tanim kasi nga yung iba talaga ay hindi yung makatagal sa sobrang init, ayun, nasisira sila, nagkakaroon ng stem rot. At ito naman si Kiseringiana ko na meron na rin siyang itim-itim sa dahon. So, na-sunburn na siya, guys. Yung dulo ng dahon niya na-sunburn. At ito naman si Blue Surprise. Ang ganda ng dahon niya dito. Ang ganda ng rosette niya. Tapos, ito naman si Orpit. Tingnan natin si Orpit. Kasi malaki na siya ngayon. I-compare last year. So, last year nung summer ay lumiit siya ng lumiit. At marami siyang mga itim-itim sa dahon. Nasira siya. And then ngayon, ayan, gumaganda na siya, guys. At lumalaki na rin siya. Hindi man siya ganoon kalaki. Katulad nung dati na ginawa kong succulents garden. Pero ayan, medyo umukay siya dito. So, yung nasa pot ko na, Orpit, ay mas malaki dito. Tapos, eto naman siya, si Dark Bader, ayan. Pahaba yung dahon niya dito. Payat na pahaba. Tapos, eto naman si Hagiana, ayan. Tapos, eto nga pala siya, binili ko lang to sa Daiso. Ano nga pala ang pangalan niya? Si Little Beauty Variegated. Yan. Akala ko dati si Merinacea. Hindi pala. Si Little Beauty Variegated pala to siya. Yan. Dumadami na rin yung mga babies niya. At meron din tayong nasira doon sa dulo. Yan. Nabulok na siya, nangitim na. At eto mga Ronyoni Eye. Yan. Nahiyang yung mga Ronyoni Eye dito. Tapos eto naman si Neon Breaker. Yan. Naaalog-alog siya. Parang hindi siya maganda dito ngayon. Yan, ang dami din yung mga dry leaves at ang soft ng dahon, ayan oh. Yan, parang hindi maganda yung ugat niya ngayon dito. Tapos, itong tatlo naman na Echeveria, ang ganda ng pagkaano nila oh. Yung rosette nila, ang ganda ng balance, ayan. So, ito nga pala siya, mas lalo to siyang lumalaki. Mas malaki pa siya sa kamay ko. Meron akong ganito na tinanim dati sa bahay. Mas malaki pa siya sa kamay ko. So, ayan, unti-unti na siyang lumalaki si Marum. Tapos, eto si Apus. Ayan, chubby-chubby pa rin yung dahon. Tapos, si Neon Breaker ulit. Ayan. Tapos, eto nga pala siya, si Sedeveria Humilii, na yung dulo ng dahon niya nagiging orange. Ayan. Nag-orange yung tip ng dahon niya. Yan. So, mas lalo pa siyang nagiging orange pag, winter season or spring. Tapos, eto naman siya si Blue Haze, na napaka-chubby din ng mga dahon nila dito. Yan. Yan, malaki na siya. So, ito nga pala sila ay leaf propagation ko lang. So, yung kasabayan nila na nasa pot, maliit pa rin. So, ito sila ang mas malaki. Tapos, ito naman siya si, Lovely Rose. Ayan, ang ganda ng dahon niya, diba? Ang ganda ng rosette niya, oh. Talagang purmang rose. Meron din tayo doon sa isa. Ayan, palaki din ang palaki. At ito naman siya si Ririna. Ayan. So, ayan guys, ang dami niyang mga, bulaklak. Ayan.
So, kailangan ko na namang tanggalin yung mga bulaklak niya. Tapos, ito naman siya si Ruby Tent. Yan, yung tip ni Ruby Tent, pumupula. Yan, namumula yung niya. Medyo, nga lang sila. Marumi yung dahon nila kasi nga sa talsik-talsik ng kapag umuulan. Tapos, ito naman siya si Pink Berry na kumakapal na rin. At si Claudia, ayan. Tumitiklop na yung rosette ni Claudia dito sa sobrang init. Ayan. Tapos meron ako ditong si Rejoice. At yung sa dulo naman si Topaz. Ayun. Blue Topaz. Ayan. So far dito banda ay okay naman sila. Merong mga nasira pero overall mas marami pa rin yung okay pa din. Ayan. Kahit sobrang init. Ayan. Mas marami pa rin yung nakakasurvive sa ngayon. Tapos dito naman sa kabila, ang mga tinanim ko dito ay kadalasan ay mga sedum tsaka graftberria. So dito naman si sedum major, eto na lang yung natira guys. Wala nang naluto na siya sa sobrang init, nag-dry na yung niya. Ayan, eto na lang yung natira. Tapos dito sa kabila ay si caramel spirit. So eto na lang din yung natira. Tapos, ito naman siya si Joyce Tarok na ang dami niyang mga bagong suloy ngayon sa stem. Ayan, maganda yung kulay nito kapag winter. Mapula-pula siya guys. At meron din siyang bulaklak. Tapos, ito naman siya si Super Bump. Ito, plano ko tong tanggalin dito pagdating ng autumn time para hindi siya masira pagdating ng winter. Ayan, baka ma-frostbite kasi siya, sayang. At ito naman siya si Rolly. So, nag-cluster na siya. Kahit meron siyang mga, konting damage. Ayan. Pero, ayun. Dumadami na siya ng dumadami. At ito naman siya si Blue Elf. Meron nga pala ditong nagkaroon ng stem rot. Ayan. So, tinanggal ko na yung nagkaroon ng stem rot dito para hindi mahawaan yung iba kong mga Blue Elf. At meron na din silang mga baby sa stem. Ayan. Tapos, eto dito ay meron din ako ditong sedum. Hindi ko alam kung anong klaseng sedum to. Tapos, dito naman si Jit Bars. Ayan. Parang nag-legacy Jit Bars dito. Or ganito lang talaga siya. Tapos, eto naman siya si Harry Watson. Eto siya, makapal na sana siya. Kaya lang, nagkaroon ng mga stem rot. Ayun. So, ito na lang siya ang natira. 3 na lang. Tapos yung mga dahon na galing dun sa na-stem rot na ay eto. Meron ng baby. Ayan, nilagay ko lang dito yung dahon. Ayan. Tapos eto naman siya si Party Dress. Ayan, malaki na rin yung rosette niya dito. Ayan. Sobrang laki na talaga ng rosette niya dito. Sana hindi siya masira pagdating ng ng winter. Tapos, eto naman siya si Clavata. So, ganyan na yung hitsura niya, guys. Eto nga pala siya ay last year, yung mga nakalbo kong Clavata galing dun sa pahabang pot. Dito ko na lang siya tinanim. So, eto na yung nila, improvement nila ngayon. Ayan. So, mas lalo na siyang dumadami ngayong baby. Tapos, eto naman siya si Tree Stonecraft. So, ito nga pala siya ay isang puno lang. Tapos, may 2 lang siyang sanga. Tapos, ayan, nagkaroon na siya ng mga maraming sanga-sanga ngayon. Ayan. So, maganda yung kulay nito pagdating ng, ng winter to spring. Mapula siya. Tapos, yung nilagay ko dito na blue jelly beans, ganyan na siya kakapal, guys. Ayan. Sobrang kapal na niya. Halos sinakop na niya yung isang dito, space dito banda. So, yung dulo ng dahon niya is dilaw. Meron ding mga pumupula pero mas marami yung dilaw. Tapos, ayan, nagkaroon na siya ng mga ugat sa stem. Ayan. Ang dami niyang ugat. So, yung ugat nga pala, kapag may ugat yung nila, stem nila, minsan nandun dumidikit yung mga mealybugs. Ayan. So, mag-ingat din kayo. Tapos, eto naman siya si Orpit ulit. Ayan, meron na siyang isang baby. Ayan, yung baby niya.
Tapos si Bruns. Yan, nanlagas yung mga dahon ng Bruns ko dito. So, wala namang stem rot, kaya lang naglagasan lang talaga yung dahon niya. So, dahil nga sa sobrang taas ng humidity namin, ayan, na ano sila, nanglalagas yung mga dahon nila. At sobrang init din. Tapos, yung PVN ko dito, ayan, meron siyang mga itim-itim sa gilid ng dahon, na sunburn na rin siya, kahit meron silang UV cut dito, ayan, nagkaka-sunburn pa rin sila. Kasi yung sikat ng araw, ayan, nag-iiba-iba na kasi yung sikat ng araw ngayon, ayan. So, ayan, ang bilis din dumami ng mga ano dito, damo. Tapos meron ako ditong titubans variegated. Yan. May nasira na ditong isa. Tapos ayan, ito okay pa rin. At dito naman parang merong na ano dito, stem rot na ano, Davy. Ayan. Nangitim na yung mga dahon. So tanggalin natin yung mga nabulok na dahon para hindi kumalat sa iba. Pero yung stem niya ay okay pa din. Tapos yung mga babies niya hindi rin naapektuhan. Ayan. Yung maliit na mga suloy. Tapos, ito naman siya si Little Beauty. Ayan, kumakapal na si Little Beauty. At ang dami niya mga bulaklak. Ayan. Tapos, ito naman si Jelly Beans dito. Meron na siyang stem rot, guys. At meron na rin siyang mga ugat-ugat sa stem niya. Ayan. Yan ay normal lang. Nagkakaroon siya ng ugat sa stem, lalo na kapag summer. Ayan, may mga nabulok na yung stem niya. So, nagkakaroon na siya, nag-produce na siya ng bagong ugat. Tapos, itong mga dito, nabulok na mga dahon dito, galing dito kay, Ghosty. Ayan. So, ito si Ghosty ay galing dito. So, dahil nagkaroon siya ng stem rot, nilagay ko muna siya dito. Tapos, ayun, yung mga dahon niya nasira na rin. At ito na lang yung natira. Ayan, ilagay natin dito. At, ayan, meron din tayo ditong na stem rot na Crazy in Ryan. Ayan. Natuluyan na talaga siyang nasira. So, ayan. Dito muna natin ilagay hanggang magkaroon siya ng bagong ugat. Tapos, ito naman siya si Marcos. Ayan, mayroong mga nag-dry na ng mga dahon. Ayan, siguro itong mga dahon na to ay nagmashi. Tapos, ayan, na ano na siya, natuyo na siya. So, yung niya, stem niya ay hindi naman nangitim. At ganyan na siya kakapal ngayon dito. So, yung tinanim ko siya dito ay mga one head lang siya yung tinusok ko dito. Yung mga cutting ko na Marcos, nilagay ko dito. So, ayan. Nagkaroon na rin siya ng mga baby. So, ayan. Ganito lang siya dati. Tapos, ito mga babies na niya. So, mabilis lang din paramihin si Marcos. At ito siya ay i-cuttings ko sana siya ngayon. Si Vera Higgins. Kaya lang nakalimutan ko yung gunting. Ayan. So, medyo nangitim na kasi yung niya, stem niya. At ang dami niya mga dahon na nanlagas. So, gusto ko sana siyang i-cuttings para ilagay sa pot. Ayan, medyo pumangit yung Vera Higgins ko dito. At ito naman siya si Ghosty. Ayan. So, ito siya ay ika-cuttings ko nga pala to siya pagdating ng autumn or mga katapusan ng mga late siguro summer. Ayan. Tapos mag-leaf propagation din ako nito para doble kasi gusto ko to siyang paramihin si Ghosty. Maganda kasi yung kulay ni Ghosty. Nagpipink kasi yung dahon niya sa gitna. So gusto ko siyang paramihin ng paramihin. Kaya gusto ko siyang i-cuttings pagdating ng autumn or mga late summer. So, dito naman ay mga sedum. Ito na lang yung natira, guys. Si red berry, wala na. Kunti na lang yung natira. Ito naman si Remota, ayan, nag-dry na. At ang pumalit sa kanila ay mga damo. Ayan. Mga damo na ang pumalit, guys. Yung nilagay ko dito na Frulifica ay damo na ang nakatanim. Wala na si Frulifica. Tapos, ito yung pinakaunang nasira dito kasi pinamahayan ng langgam. Ayan.
So, ito siya ang naunang nasira. Tapos, ito na siya ang sumunod. Ayan, nag-dry na siya. So, itong medyo nag-green pa. Ayan, i-harvest na lang natin ngayon. Baka pwede pa to siyang ma-save. Ayan, si Remota. Ayan, maganda ang kulay nito pag pag winter to spring. Nagiging purple ang kulay nito ni Remota. Ayan, sayang. Makapal na sana sila, kaya lang, ayan nga, nasira sila ng, init. Sa sobrang init, tutok na tutok sa init. Tapos, dito naman, ang tinanim ko dito ay Frulifica din. Yan. Ang pumalit ay itong damo na. Yan. May natirang konting Frulifica, pero overall damo talaga ang sumakop. So, ayan yung hitsura ng mga ko dito. Ayan. Yung mga sedum na tinanim ko. Nakalbo na sila. At, ayan yung hitsura niya. Mula kay Ghosty hanggang dun sa dulo. Ayan. Medyo makapal siya tingnan. Tapos, dito naman sa kabila, yung mga, may butas lang, walang nakatanim. Yan yung mga nasira. Ayan. Nagkaroon ng stem rot, nabulok yung rosette, nagkaroon ng mushy leaves. Ayan. So, yun lang guys ang latest update natin for today's video. Thank you so much for watching and please don't forget to subscribe and like to my channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel at i-click nyo na rin ang bell button para ma-update kayo pag nag-upload ako ng bagong video. Thank you so much for watching and see you on my next video. Bye-bye!